Kita mo yung gusaling ito? Dito sana magtitipon ang 88 pinakamakapangyarihang lalaki sa Iran para magdesisyon kung sino ang susunod na pinuno ng bansa. Nawasak ito eksaktong sa araw na gagawin nila ang desisyong iyon sa loob. Ngayon, wala nang mapagpupulungan ang 88 lalaking iyon. Wala silang opisina, wala silang tanggapan, kahit anong lugar na tinutuluyan nila ay nawawala agad pagkatapos ng kaunting panahon. Ang pinakakinatatakot ang rehimen sa gitnang silangan ay nagtatago na lang sa anino, pero hindi pa yon ang pinakamasama para sa kanila. Nung una ko makita ang balitang ito, akala ko eksaherasyon lang ito. Habang mas sinisiyasat ko, napagtanto kong kakaibang nangyayari sa Iran kaysa sa iba kong nakita. Dahil habang tinatangkang magtago ng mga pinuno ng Iran, ang mga mamamayan mismo ng Iran ay gumagawa ng hindi nagawa ng kahit anong misil, hukbo o sanksyon sa loob ng mga dekada. At yan mismo ang ipapakita ng video na ito. Pero bago tayo makarating doon, kailangan mong maintindihan kung paano tayo nakarating sa puntong ito. Dahil ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa mga bomba, nagsimula ito noon pa sa loob mismo ng Iran sa isang bagay na mas tahimik. Balikan muna natin ng kaunti. Noong Pebrero 2025, inilunsad ng pamahalang Amerikano ang tinawag nilang Maximum Pressure Policy laban sa Iran. Simple pero matindi ang layunin. Saidin ang pera ng rehimen, harangin ang dolyar, pigilan ang pagbenta ng langis ng Iran at i-freeze ang reserba ng bansa sa mga bangko sa ibang bansa. Sa China, sa Timog Korea, nakatangang pera hindi magamit. Ang nangyari pagkatapos ay naging isang sakuna para sa karaniwang mamamayang Iranian. Dahil sa kawalan ng dolyar, hindi na kontrol ng gobyerno ng Iran ang halaga ng kanilang pera, kaya bumagsak ito. Lumobo ang mga presyo, tumaas ng husto ang presyo ng pagkain na hindi na kayang sabayan ng karamihan sa mga pamilya. Ang inipon sa buong buhay ay naglahos sa loob ng ilang buwan. At pagkatapos, noong Disyembre ng 2025, lumabas ang mga tao sa kalsada. Hindi lang sa isa o dalawang lungsod, kundi sa mahigit 100 lungsod sabay-sabay sa buong bansa. Ito ang pinakamalaking pag-aalsa ng mga Iranian mula noong 1979. Pagkalipas ng 46 na taon, sinabi ulit ng mga tao na hindi na nila kaya. Pero tumugon ang rehimen ng buong puwersa, inutusan ang mga sundalo na magpaputok at nagpaputok nga sila. Tinatayang umabot sa libu-libong namatay, mga nagpoprotesta ang pinabagsak sa kalsada, mass arrest at pinutol ang internet para mahirapan ang komunikasyon. Maging mga armadong grupo mula sa ibang bansa ay dinala para tumulong na supilin ang mga protesta sa loob ng Iran. Nakaligtas ang rehimen sa mga protesta pero gumawa sila ng pagkakamaling hindi na maitatama. Nag-iiwan ang mga eksenang yon sa alaala ng mga Iranian ng isang bagay na hindi na mabubura. Handa ang rehimen na patayin ang sarili nilang mga mamamayan para lang manatili sa kapangyarihan. At mula sa sandaling yon, unti-unting naglaho sa katahimikan ang anumang natitirang katapatan na mayroon pa noon. Nilitaw muli ang pagkakamaling ito sa hinaharap sa kwentong ito sa paraang tiyak na hindi inaasahan ng rehimen. Pero bago yon, ang sumunod ay mas marahas pa. Pagkatapos dumating ang Pebrero 28, 2026, nagsagawa ng pinagsamang operasyong militar ang Estados Unidos at Israel. Noong Sabado ng umaga, napatay sa isang pag-atake ang pinakamataas na pinuno ng Iran, si Ayatollah Khamenei, na namumuno na sa loob ng 36 na taon. Kasama niya, namatay rin ang mga general at malalapit na tagapayo sa unang mga oras. Nagising ang Iran nang wala na ang kanilang pinuno. Walang malinaw na namumuno at walang tiyak na plano kung paano haharapin ang paparating na mga pangyayari. Ininom ni Khamenei ang matamis at dalisay na kalis ng martiryo at sumama na siya sa pinakamataas na kaharian sa langit. At ang dumating ay naging napakabrutal. Sa loob lamang ng ilang araw, halos nawasak ang hukbong dagat ng Iran, walang tigil na binumba ang mga base militar at winasak ang mga sistema ng depensa sa himpapawid.
Ang mga missile launcher na nagpakawala ng halos 350 missile sa unang araw ng digmaan ay bumaba ng mahigit 70% sa loob ng isang linggo. Naubos ang arsenal ng mas mabilis kaysa sa kayang gamitin ng Iran. Nadiskubre ng mga eroplano ng Amerika at Israel ang isang simpleng mapaminsalang paraan. Nagpapatrolya sila sa himpapawid, naghihintay. Sa sandaling lumabas ang isang missile launcher mula sa isang underground na base o mula sa loob ng bundok. Ito ay winawasak. Minsan sa loob lamang ng ilang minuto. Ang Iran ay nakakapagpakawala pa ng 1 o 2 missile bago mawala ang kanilang kagamitan. Pero di na nila nagagamit ang launcher nila ulit. Parang nawawala ng mga piyesa sa chess ang Iran na hindi nila kayang palitan. Pero hanggang dito, ayos pa naman. Ganyan ang inaasahan sa digmaan. Malakas na panig, winawasak ang arsenal ng kalaban. Ang nangyari pagkatapos ay kakaiba at dito talaga nagsisimula maging interesante ang kwento. Ang mga sundalo ng Revolusyonaryong Gwardiya, kinatatakutang armadong sangay ng rehimen na dekada nang nagpapanatili ng kontrol sa bansa. Nagsimulang magsitakas mula sa sarili nilang mga kampo. Bawal silang tumuloy sa opisyal na gusali o gumamit ng kilalang base. Ang mga lugar na itinuring na militar ay nagiging target. Ginawa nila ang lahat ng kaya nila. Nagtayo sila ng mga tolda sa mga kalye, loob ng football stadium at kahit anong espasyong hindi kapansin-pansin, sapat para hindi mapansin. Ngunit dumating ang bahaging hindi inaasahan ng kahit sino sa rehimen. Naalala mo ba yung pagkakamaling nagawa ng rehimen noong katapusan ng 2025? Na mag-utos na paputukan ang sarili nilang mamamayan? Doon na dumating ang singil. Kinukunan na ng litrato ng mga Iranian ang mga tent na yon. Ang mga improbisadong kampong ito, ang mga sundalong natutulog sa mga bangketa at palaruan at hindi nila itinago ang mga larawan para sa kanilang sarili kundi inilatala nila ito kasamang eksaktong GPS coordinates ng bawat lokasyon. Sinadya nila ito, alam nilang makikita ito ng mga sundalong Amerikano at Israeli. Isipin mo ang ibig sabihin nito, mga ordinaryong Iranian na namumuhay sa bansang may digmaan, walang malayang internet at ilalim ng gobyernong kamakailan lang ay nag-utos na barilin ang mga nagpoprotesta. At kahit ganon, hawak lang ang cellphone, ibinibigay nila ang lokasyon ng mismong mga sundalo ng sarili nilang bansa sa mga kalabang puwersa. Hindi ito nag-iisang kaso at hindi rin maliit na grupo lang laban sa rehimen. Ipinapakita ng mga ulat na nangyari ito sa malawakang saklaw sa iba't ibang bahagi ng bansa ng sabay-sabay. Hindi kayang kontrolin ito ng rehimen. Hindi nila kayang i-monitor ang bawat cellphone, bawat post, bawat mensaheng ipinapadala sa mga app na may protektadong usapan tulad ng WhatsApp. Kahit i-block nilang internet, patuloy pa rin kumakalat ang impormasyon. Alam ko na sa mga ganitong oras, marami sa inyo ang maaaring natatanong, sige, pero talagang gumana ba yon? Isipin mo, kung ikaw ang general ng rehimen, anong gagawin mo? Tatakas ka ba sa mga kampo, magtatago sa mga sibilyan, at magdadasal na hindi ka makikilala? Eksaktong yan ang ginawa nila at eksaktong pagkakamaling yan ang sumira sa kanila. Ginawang pansamantalang taguan ng Revolusyonaryong Gwardiya ang Asadi Stadium, pinakamalaking stadium sa Iran. Akala nila mas ligtas sila sa sibilyang lugar. Kasabay nito, ang mga Iranian na may access sa internet ay nagbabahagi ng GPS coordinates ng kanilang mga taguan sa mga militar ng Amerika at Israel. Kaya't winasak ang stadium, binomba ito. Kayo na ang humusga at pag-isipan ninyong mabuti kung ano ang ibig sabihin nito. Sa unang pagkakataon, sa panahon ng mga smartphone, social media at GPS, isang rehimen ang winawasak ng real-time ng mismong mamamayan nito. Sa bilis at lawak na hindi kayang tularan ng kahit anong intelligence service. Kasama na rin dito ang mga hacker group. Pinasok nila ang internal network ng Revolusyonaryong Gwardiya at naglabas ng dokumentong may lokasyon ng lihim na base, radio channel at listahan ng tauhan. Sa labas, may pambobomba. Sa loob naman, may paglalabas ng impormasyon. Winawasak ang rehimen mula sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Dito, lalo pang lumalala ang sitwasyon ng rehimen. Dahil hindi lang militar ang mga palatandaan ng pagbagsak.
Ang presidente ng Iran ay lumabas sa publiko at ginawa ang isang bagay na hindi pa nangyari noon. Humingi siya ng paumanhin sa mga kalapit na bansa dahil sa mga pag-atake na ginawa ng Iran laban sa kanila. Bahrain, Kuwait, United Arab Emirates, Saudi Arabia, mga bansang hindi naman nakikipagdigmaan sa Iran, ngunit tinamaan ng mga missile at drone ng Iran. Ipinaliwanag niya ang dahilan sa paraang mas marami siyang naibunyag kaysa sa nais niya. Sinabi niya na may mga komandanteng namatay, may sundalong umatake sa sariling kusa nang walang malinaw na utos at ang desisyong itigil ang pag-atake ay galing sa grupo ng mga lider ng Iran mula nang mamatay si Khamenei. Sa isang pahayag, sabay na kinumpirma ng Pangulo ang tatlong bagay. Nanawalan ng kontrol ang rehimen sa ilang bahagi ng sarili nilang hukbo na may mga sundalong umaatake sa ibang bansa nang walang utos mula kanino man, at ng bansa ay pinamumunuan ng isang emergency group dahil namatay na ang leader. Isa itong pampublikong pag-amin ng pagbagsak. Alam mo ba kung anong sagot ni Trump matapos siyang humingi ng paumanhin? Hindi niya tinanggap. Sinabi niya na binubugbog ang Iran at ang pangakong kapayapaan ay dahil sa desperasyon, hindi sa tunay na pagbabago. At nagbabala siya na mas matindi pang tatamaan ang Iran. Samantala, sinubukan ng 88 lider ng relihiyon na responsabel sa pagpili ng bagong pinuno ng bansa na magpipon. Una, sa kanilang pangunahing gusali sa Teheran na binomba. Pagkatapos ay sa Qom, isang sagradong lungsod para sa mga Muslim. Nawasak din ang gusali sa Qom eksaktong araw ng kanilang pagtitipon. Natatakot na ngayon ng mga empleyado ng gobyerno magdaos ng harapang pagpupulong. Ang mga opisyal na magkakasama sa isang lugar ay nagiging target. Hindi na nagkita ng personal ang mga leader dahil sa takot sa tumpak na pag-atake ng Israel. Dekada ang ginugol sa pagtatayo ng isa sa mga pinakasophistikadong estruktura ng seguridad sa gitnang silangan. At ngayon, ang mga leader ng rehimeng ito ay hindi na kayang magsama-sama sa iisang silid. At may isa pang bagay na hindi pa nasasabi rito. Nagsimula nang makipag-usap ang CIA sa mga grupong Kurdo upang magbukas ng larangan ng digmaan sa lupa sa loob ng Iran. Ang mga Kurdo, isang lahi na palaging inuusig ng Iran, ay nilapitan bilang mga kaalyado. Ang dating ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran mismo ay pumunta sa isang Pranses na estasyon sa telebisyon at kinumpirma nang hindi namamalayan eksakto ang kinatatakutan ng rehimen, na may mga operasyong kinokordina sa mga hangganan. Ang digmaan nagsimula sa hipapawid ay bumababa na sa lupa. Bumabalik na yon ang tanong mula sa simula ng video, ano nga ba ang nagagawa ng mga mamamayang Iranian na hindi nagawa ng misil, hukbo o sanksyon sa loob ng mga dekada? Inalis nila sa rehimen ang tanging bagay na hindi nito kayang bilhin, hindi kayang ikulong at hindi kayang sirain ng kahit anong bomba, ang katapatan ng kanilang mamamayan. Walang rehimen sa mundo na gumagana nang wala ito. Maaring nasa kanila ang pinakaarmadong hukbo sa riyon, kontrolado ang internet at nakakakulong ng mga napoprotesta. Kapag tahimik na nagpasya ang mga tao na hindi na poprotektahan ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng koordinada, pagkuha ng litrato ng mga kampo at pagbubunyag na impormasyon, nawawala sa rehimen ang isang bagay na di na nila mababawi. Maaring siray ng digmaan mula sa labas ang arsenal, pero ang digmaan mula sa loob ang sumisira sa pagiging lehitimo. At yan mismo ang nangyayari ngayon sa Iran habang pinapanood mo ang video na ito. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo ba babagsak ang rehimen ng Iran o mananatili ito sa kapangyarihan? Iwan ang iyong opinyon sa mga komento. Kung gusto mong patuloy na subaybayan ang mga nangyayari sa Iran na may diretsong pagsusuri at walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang notifications. Ibahagi ang video na ito sa sinumang sa tingin mo ay dapat makaalam nito. Hanggang sa susunod.